Hi, magandang araw sa inyo. This is Everyday Economics with Alvin Ang, your everyday economist. Sa araw na ito, nais kong magbigay sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa napakalaking tanong na lumalabas ngayon sa buong mundo, ang tinatawag na recession. Ano nga ba ang recession at bakit ito nakakabahala? So ito po ang mga sasagutin natin sa mga susunod na slides na aking ipakikita sa inyo ngayong araw na ito. Ang mundo ay papunta daw sa isang recession. Makikita natin yan sa iba't ibang balita na lumalabas sa mga dyaryo, TV, sa internet, una-una sa IMF, no, yung tinatawag na International Monetary Fund, sila yung pinakamalaking tagapautang sa buong mundo. Sabi nila magkakaroon daw tayo ng isang global recession. Pagkatapos, yan po ay nakita natin sa datos na lumabas sa China na nagsasabi na ang kanilang ekonomiya raw ay lumiit. No? Its economy shrunk. Ang ibig sabihin shrunk ay lumiit dahil sa coronavirus. Pagkatapos, ang Singapore din, bumaba rin ang kanilang ekonomiya. Ang another word na ginamit dito ay contract. Nag-contract yung ekonomiya nila. At sa atin namang central bank governor, ang sabi niya, magkakaroon daw tayo ng recession ngayong taon na to. So kung mapapansin natin, may iba-iba pong words na ginamit dito, ngunit iisa lang po ang meaning niyan. Ang recession, shrinking, at contraction. Para mas mapadali po tayo sa ating pag-iintindi, magpo-focus lang tayo dun sa word na recession. Okay? Ngunit para lalo nating maintindihan yan, kailangan makita natin ano ba yung lumiliit? Ano ba yung nagkakaroon ng recession? Ano ba yung nagko-contract? Para maintindihan yan, kailangan malaman natin yung tinatawag na gross domestic product o yung tinatawag na GDP. Para mas madali, magbibigay po ako ng isang example na nakatuon sa isang bagay na ating binibili or kinakain sa araw-araw. Gagamitin ko po ang example ng pandesal. Okay, so ito po ay pang-araw-araw na kinakain ng mga Pilipino, hindi lang siguro sa Pilipinas, kahit sa isang ibang parte ng mundo. May pagkakataon po kasi ako na nakapunta po ako sa Europa, yung mga Pilipinong nagkasama ko doon, ang kanilang hinanda sa akin na merienda ay pandesal. So, ibig sabihin ito ay isang normal na produkto na kaya nang gawin all over the world. Okay, so gagamitin natin ng example ng pandesal. Assume natin na merong isang kababayan natin na si Maria na nagbukas ng isang panaderya. Yung panaderya po niya ay merong kakayanan na mag-produce ng 100 o 100 na pandesal araw-araw. Okay? So, kaya niyang gumawa ng 100 na pandesal araw-araw. So, sa unang araw na siya ay nag-operate, siya ay gumawa muna ng 70 o 70 kasi hindi niya alam kung mabibili lahat yun. So, yung unang binenta ni Maria na 70, siguro ang naibenta lang niya ay 60. So, may natira siyang 10 hindi naibenta. Ngunit sumunod na araw, sabi niya baka kung gumawa ako ng mas marami, hindi pa rin mabibili lahat. So, 70 uli ang ginawa niya. At sa pangalawang araw, nagulat siya na ubos na yung 70. So yun ay nagbigay sa kanya ng senyales na sa susunod na araw, hindi na siya kailangan 70, kailangan lagpasan niya na. Sumunod na araw, ang ginawa ni Maria ay 75 naman. At naubos din. At in fact, humihingi pa yung mga kapitbahay. Konti lang ginawa mo. So kinabukasan, dinagdagan niya to hanggang naging 81, hanggang naging 88, hanggang naging 98, hanggang yung 100 na kapasidad ng kanyang oven ay na kanya na namimit palagi. No? Kaya lang, may gusto pang bumili, mas madami pa. 100 lang yung capacity niya, 100 na yung nagagawa niya. So si Maria napilitan umutang para gumawa at bumili ng mas malaking oven na kaya nang gumawa ng 150 na pandesal araw-araw. Kaya pagkakabit ng bagong oven niya nung hapon, kinabukasan na umaga, gumawa uli siya 110. Ubos kaagad. So kinabukasan, gumawa uli si Maria ng 120. Ubos din.
So, sa kanyang pananaw, ang senyales na yan, bukas dapat gawin ko na 130. Napakabili ng kanyang pandesal. Subalit, nung gabing yun, March 14, nagkaroon ng announcement ang pamahalaan na magkakaroon daw ng lockdown ang Metro Manila at ang Luzon, comprising 70% ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang sabi, wala munang lalabas, wala munang papasok kung saan. At sa pangyayaring ito, si Maria hindi siya nakapag-produce ng madaming pandesal. Kahit kaya niyang mag-produce ng 150 dahil siya lang ang naiwan para gumawa, 25 lang ang nagawa niya. Wala kasing nakapasok na panadero, hindi nakapasok yung mga alalay, hindi nakapasok yung magtitinda. At dahil nagtagal ang kanyang lockdown, katulad ng na-experience natin, hindi po siya makapagawa ng mas madami. Okay? At nang nagkaroon na ng kaluwagan, nakapasok ang isang alalay kaya nakatulungan siyang gumawa ng additional 30. Ano pong ibig sabihin ng mga iba-ibang datos na to? Ito'y pagpapakita sa atin, maintindihan na ngayon natin ang tinatawag na GDP growth, no? Ang paglago ng isang ekonomiya. So tingnan natin sa pamamagitan ng panaderya. Doon sa mga datos na pinakita natin kanina, nung 70 at 70 lang ang kanyang naipoproduce, ang ibig sabihin, si Maria ay nasa tinatawag na flat growth or no growth. Walang paglago. Yes, nakakapag-produce siya, pero nung sumunod na araw, yun din. So, zero. Hindi po dumami. Hindi po zero yung production, kundi zero yung pagbabago kumpara sa kahapon. Nung naging 75, naging plus 5. So, hindi na po zero. Nung naging 81, hindi na po 70, 81 na. Hindi na po 81, naging 88. Hindi na po 88, naging 90. Ibig sabihin, sa bawat araw, nadadagdagan ang production niya. So, yun ang tinatawag na growth. No? So, meron na po siyang growth. May paglago na siya. Okay? At nung na-reach niya na yung maximum capacity ng oven niya, naging 100 na maximum. So, naipit siya doon. Kaya nagkaroon na naman siya ng flat growth. Kasi wala nang bagong paglulutuan. So, maintindihan po natin na isang negosyo ay nagsisimbolo ng isang ekonomiya. Kung ano nakikita natin sa isang negosyo, yung kapasidad niya, kung may oven siya na malaki at hindi niya nagagamit, may sayang, hindi po ba? Kung na-reach naman niya yung maximum at may gusto pang bumili, kailangan niyang palakihin to. Kaya nagkaroon siya ng 150 na oven capacity. Kaya napataas niya uli, nagkaroon na naman siya ng growth. Ngayon, nung natapos po ito at nagkaroon ng lockdown, ano nangyari? Bagamat kaya niyang gumawa ng 150 na mga tinapay, hindi niya po niyan magawa sapagkat nagkaroon ng paghinto. Hindi po makapasok ang tao, wala pong makabili, hindi po makarating ang supplies. At ano po ang nagiging kalabasan nito? Siya po ay pumasok sa tinatawag na recession. Yung another word, contraction. Yung another word, shrinking. Lumiit yung kanyang produksyon. Dahil lumiit yung kanyang produksyon, lumiit din yung kanyang potential na kikitain. Uliit din yung kanyang ibebenta. Napakahalaga po na maintindihan natin na yung kanyang kita ay nanggaling sa kanyang produksyon. Kung wala siyang ipoproduce, wala rin siyang ibebenta. Kaya sa nangyari pong ito ngayon na magkakaroon tayo ng recession dahil wala pong produksyon. Wala pong nilalabas ang mga factories, wala pong nakakapasok ng mga empleyado dahil hindi po sila nakapasok, wala pong maibebenta. So ang effect po niya ay ito. Unang-una, nung flat, walang pagbabago, tabla lang ang kita. Nung nagkaroon ng growth, lumalaki ang production dahil dumadami ang kita, dumadami ang bumibili, at ang recession, bumabagsak o huminto ang production. Pag yan ang nangyari, halos wala nang kikitain ang lahat. Kasi nung unang panang nag-umpisa si Maria, 70 na ang kanyang binebenta. Ngayon, naging 25. So, imagine niyo po, bumagsak ng todo ang kanyang produksyon. At dahil bumagsak, anong mangyayari? Dahil walang produksyon o kumonte,
Mawawalan po ng gagawin yung panadero, alalay at yung mga iba pang kasama dun sa kanyang panaderya. At kung magpapatuloy po ito, mawawalan sila ng trabaho. At kung dahil nga huminto at kulang ang produksyon, kaunti lang maibebenta, hindi rin kikita ang may-ari na si Maria. Babagsak din ang kita niya. At dahil walang kita si Maria, hindi siya nakakabenta, hindi rin niya mababayaran yung oven, hindi rin niya mababayaran yung kanyang renta, yung tubig, yung ilaw, pasweldo sa mga tauhan, at hindi niya maaaring bayaran din ang kanyang mga suppliers. So ito ang napakalaking challenge ng tinatawag na recession sapagkat ang recession ay halos lahat ay naaapektuhan, nawawalan ng kita at nawawalan ng trabaho. Maging may-ari man ng negosyo o maging mga empleyado. Kaya ito po ay ating ayaw natin, hindi natin ninanais kasi hindi maganda ang kanyang epekto sa kabuhayan ng nakararami. So, liliit yung paghahatian nila, katulad nito, nung una, 100, ganyang kalaki yung pie. No? Kung halimbawa ito, imagine natin ito ay isang malaking bibingka, yan ang pinaghahatian. Ngayon, lumiit. No? So, kung ang dating naghahatian ay 4, yung napaghahatian nila ay kasya sa 4 na pamilya, ngayon lumiit, pero 4 pa rin yung pamilya. So nakita niyo po ang epekto ng recession. Hindi po nagbago yung dami ng kumakain, pero lumiit yung paghahati ang kakainin. Yan po ang epekto ng recession. At kung yan po ay nangyari sa isang panaderya, hindi lang po yan sa Pilipinas, sa buong mundo. At hindi lang po yan sa panaderya, yan ay may mangyari rin sa parlor, sa barberya, karinderya, barbecuehan, sa mall, sa nagtitinda sa mall ng mga kakanin, yung mga uh, fast food, lahat po yan naapektuhan. Maging yung tricycle, hindi bumabiyahe dahil wala namang pasahero. Yung mga jeepney, ganun din. So, ibig sabihin, sa pangkalahatan, ang epekto ng recession ay malawak at madami ang naapektuhan. Okay? So, ang tanong nating susunod ngayon, kung ganyan nga pala ang recession, ito ba ay nakakapagpaalala? Yes, dapat po tayong mag-alala dahil kailangan mag-isip po tayo paano tayo gagawa ng paraan na sa maliit na kaparaanan ay hindi naman tayo maging zero, meron tayong makain, meron tayong pang-araw-araw na gastusin. Ito po yung ginagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang programa tulad ng Social Amelioration Program, yung CAMP. Ang alayon po nito, matulungan ang mga mamamayan na wala ng trabaho, na wala ng kita, na merong kaunting pera para sa kanilang mga pangangailangan lamang. Okay? Hindi po ito makakabayad ng lahat ng dati nating mga ginagastos bago nagkaroon ng hinaharap nating krisis. Kailan ito matatapos? Ito po ay matatapos kung mafa-flat natin ang curve. No? Katulad po nung nakikita natin sa slide, ito po ay kung kailan na flat ng China ang kanilang curve doon sa SARS noong 2002 at inabot po sila ng 3 buwan. Sa atin pong sitwasyon ngayon, hindi pa po tayo nagfa-flat pero pababa na ang pagdami. So, magpatuloy tayong magdasal na ito magpatuloy na maging flat. Hindi na dumami yung araw-araw na mga nagiging apektado ng sakit na ito. At pangalawa, matatapos ang recession kung meron ng vaccine. Okay? Na alam natin, hindi po lalabas mula 1 hanggang 2 taon. So, ito po, ang video na to pagpapaalala sa atin na kailangan po maging malinaw ang ating isipan na hindi po mabilis ang pagbalik ng ekonomiya sa sitwasyon na ito. Kailangan po ng masusing pagkakaintindi, pag-aral, kaalaman kung papaano po makakapag-adjust ang bawat isa sa atin, lalo na po sa larangan ng paggastos natin. At siguro naman po, itong kaalaman na to nagbigay sa inyo ng kalinawan upang makapaghanda tayo. Kasi po, medyo may katagalan pa po ang hinaharap natin, kaya kailangan po magtulong-tulong po tayo. At
bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Proverbs 24 verses 3 and 4, lahat daw ng enterprise o ibang translation, sabi institusyon, pamilya, kailangan magplano ng maayos. Kaya kailangan po magtulong-tulong tayo. Kung bawat pamilya ngayon, nasa pamilya kayo, tatay ka o ikaw ay nagtatrabaho, nawalan ka ng trabaho, kailangan mag-isip po tayo, hindi po tayo pwedeng umasa lang sa pamahalaan, kailangan meron din po tayong kaparaanan kung paano po natin gagamitin itong mga kaalaman natin, kung lalo na kung tatagal ito, so kailangan po tayong magtipid, kailangan po tayong mag-adjust, kailangan po tayong mag-reprioritize. So sabi po ng salita ng Diyos, kailangan alam natin ang nangyayari sa kapaligiran natin. So yan po ang nais kong ipamahagi sa inyo patungkol sa recession at sana po ay nakatulong po itong session natin ngayong araw na ito. Sa mga darating pa pong araw, meron pa akong mga ibibigay pang mga pagtulong at pag-aral sa iba-ibang konsepto ng economics upang makatulong sa atin intindihin ang krisis na ito at maging yung pang-araw-araw nating adjustments na kailangan gawin. At ito po ay makikita nyo sa aking YouTube channel. Nakalagay po dito sa inyong PowerPoint ngayon, maging ang Twitter at email ko. So I hope na nakatulong po ako sa inyo at pwede po kayong maglagay ng comments ninyo sa ibaba ng channel para malaman po natin at makasagot din ako sa inyong mga katanungan. Yun lang po at sana po ay may natutunan tayo at magtulungan tayo at higit sa lahat magdasal tayo. God bless po at maraming salamat.